Magandang araw, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang economic team ang mga prioridad na proyekto ng administrasyon na nakatakdang pondohan sa 2025. Ayon kay Malacanang Press Briefer Daphne Osenia Paez, kabilang din sa mga tinalakay ang mga proyekto sa infrastruktura at seguridad sa pagkain na bibigyan ng pansin sa susunod na taon. Dumalo sa nasabing pulong sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Escudero na kapwa ng akong patuloy na susuportahan ng Kongreso ang mga priority projects ng administrasyon. Sinabi naman ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na layunin ng Pangulo na masiguro ang pondo para sa mga kritikal na proyekto na nakapaloob sa Philippine Development Plan hindi lamang sa 2025 kundi pati na rin sa mga darating pang taon. Dagdag pa ni Balisacan, ang mga proyektong ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagpapabuti ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalago sa sektor ng infrastruktura. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na hindi makakaapekto ng malaki sa positibong economic outlook ng bansa ang kasalukuyang political environment dahil sa maayos na mga polisiya ng administrasyon. Sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagtupad sa mga layunin ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Dagdag pa niya, hanggat nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa mga prioridad at programa nito, mananatili ang kumpiyansa ng business community sa ekonomiya ng bansa. It's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. What is important is that our economic policies, our economic the policy directions are sound and sustained. Sinabi naman ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na sa kabila ng umiiral na tensyon sa politika, patuloy ang pagdating ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Kaugnay ito sa naging kontrobersyal na payag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y pagkontrata niya sa isang assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., unang ginang Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling magtagumpay ang umano'y masamang balak laban sa kanya. Tinawag ng Malacanang na isang aktibong banta ang payag na ito at kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Department of Justice at iba pang ahensya ang usapin. Actually, there are a lot of investments that are coming in and we are pursuing those investments. So they haven't mentioned anything yet about these things that are happening in our country. Kinumpirma ng Philippine Navy na ang Subi Reef ang nagsisilbing anchoring hub ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patuloy ang pagtitipon ng mga barko ng China sa mga lugar tulad ng Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Pag-asa Island. Una nang naiulat ang nasa 80 barko ng China na namataan sa territorial sea ng Pag-asa Island. Anya nagsisilbing terminal o parking area ang Subi Reef ng Chinese Maritime Militia kung saan nasa 150 hanggang 200 na barko nito ang namamalagi ng ilang araw sa lugar. Sinimula ng China ang pag-okupa sa Subi Reef noong 1988 habang ang reclamation activities ay nagsimula noong 2014. Ngayon, ang Subi Reef ay mayroon ng runway, mga pantalan at daungan, storage facilities, communication equipment, radar domes at itinuturing na isang fully operational facility. Ayon kay Trinidad, ang pagbabagong anyo ng Subi Reef bilang naval base ay nagresulta sa pagiging off-limits nito para sa Pilipinas. Magpapatupad ang Department of Agriculture ng government-controlled vaccination program laban sa African Swine Fever o ASF sa mga lugar na walang aktibong kaso o non-red zones. Ayon sa ahensya, layo nitong pabilisin ang ASF vaccination program at mapigilan ang epekto ng sakit sa industriya ng pag-aalaga ng baboy sa bansa.
Batay sa inilabas na Administrative Circular Number 13 ng DA, sakop pa rin ng pagbabakuna ang mga lugar na walang kaso ng ASF o mga lugar na higit 40 araw ng negatibo sa ASF. Mas palalakasin din ang mga checkpoint sa Metro Manila at mga karatig na probinsya upang masugpo ang pagbiyahe ng mga baboy na posibleng may ASF. Nakatakda ring mamahagi ang DA ng 150,000 doses ng AVAC Live vaccines kasunod ng matagumpay na rollout ng 10,000 doses ng emergency procured vaccines. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, nasa 369 na lang ang bilang ng barangay na nasa red zone o may aktibong kaso ng ASF nitong November 22 mula sa higit 500 barangay. Kabilang dito ang mga barangay mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Socsargen. Nilinaw ng Philippine National Police na walang kinalaman ang politika sa reassignment ng 65 opisyal ng Davao City Police Station. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, inalis sa pwesto ang mga opisyal na ito dahil umano sa pagmanipula ng crime statistics sa 4 na reyon. Kasama sa mga inilipat ang 32 police commissioned officers at 33 police non-commissioned officers, kabilang ang ilang dating station commanders ng Davao City Police. 24 sa kanila ay itinalaga sa Mimaropa, 21 sa Cordillera Administrative Region, 12 sa Bicol at 8 sa Cagayan Valley. Ipinaliwanag ni Fajardo na ang reassignment ay bahagi ng normal na proseso at kaugnay ng investigasyon hinggil sa tinaguriang double blotter scheme. Nitong Hulyo, iniutos ni Police Brigadier General Nicolas Torre ang pagsibak sa mga police officers matapos nilang madiskubre ang pagmanipula ng crime statistics sa Davao Region gamit ang double blotter na ayon sa kanya ay illegal. Binigyang din ni Torre ang kahalagahan ng tamang datos para makabuo ng mga epektibong programa sa seguridad. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 27 araw na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines, nagati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.